Minsan, sa isang scroll lang, may sugal na. Minsan, isang pindot lang, jackpot agad! Sa mundo ko saan digital na ang lahat, hindi na lang sa loob ng mga kasino ang pagsusugal. Ito ay nasa ating mga bulsa, sa ating mga feed sa social media. Tila'y naging normal na ang pagsusugal sa ating bansa bilang isang uri ng libangan o kaswal na paglalaro. Pero, kailan nga ba naging normal ang sugal sa araw-araw nating buhay? Magandang araw sa inyong lahat at welcome sa ating episode ngayon kung saan bubusisihin natin ang lumalaganap na kultura ng online gambling sa Pilipinas. Mula sa mga patalastas sa streaming platforms, billboards sa highways, casino live streams at hanggang sa mga influencer na may pa-jackpot sa ating mga feed. Talagang lumalakas na ang dating ng sugal sa digital life ng maraming Pinoy. Lahat na may access sa gadgets ay isang download na lang mula sa kanilang susunod na taya. Sa episode na ito, sisilipin natin ng mas malapitan ang pag-usbong ng digital na sugal sa Pilipinas. Saan ito nagsimula, bakit ito lumalaganap, at ano ang ibig sabihin nito para sa ating kultura ngayon. Ito ang Jackpot Culture, the normalization of online gambling in the Philippines. At nanonood kayo ng Pinoy Pop Scoop, sulyap sa sikat, silip sa kultura, ang inyong masusing pagsilip sa kwento sa likod ng mga nauuso. Ang online gambling ay isang uri ng pagsusugal gamit ang internet bilang plataporma. Gamit lang ang cellphone o computer, makakapaglaro ka na ng slot machines, card games, live betting, at iba pa, anytime, anywhere. Isa sa mga unang anyo ng online sugal sa Pilipinas ay ang e-sabong, na umabot sa milyon-milyong views at taya araw-araw bago ito ipinagbawal noong 2022. Pero hindi lang e-sabong ang lumaganap. Mayroon ding mga app tulad ng Tong It's Go, Bingo Plus, GCash Games, pati na rin ang mga casino-style na laro na may cash-in at cash-out features. Sa TikTok at Facebook, nagkalat ang mga influencers na nagpro-promote ng gambling apps. Minsan pa nga, may live draw habang nakataya ang viewers. Ayon sa datos ng PAGCOR, humigit kumulang 285.27 billion pesos ang kinita ng buong gaming industry noong 2023. At malaking bahagi nito ay mula sa online platforms. Sa bilis ng pag-usbong nito, unti-unti na rin itong tinatanggap bilang normal na bahagi ng digital lifestyle ng maraming Pilipino. Sa dami ng ads, influencers at games na ito, minsan hindi mo na alam kung laro lang ba o sugal na pala. Pero anong tingin ng mga tao mismo tungkol dito? Okay lang ba ito? May masamang epekto ba ito? Alamin natin yan kasama si Abigail na magtatanong ng opinion o karanasan ng ilang mga tao tungkol sa isyong ito. Ngayon, laganap na sa social media ang mga online gambling games. Gusto nating malaman ano ba ang mga reaksyon ng mga Pinoy tungkol dito. Tara, tanongin natin. Ate, pwede ka po bang ma-interview? May tanong lang po kami. May kilala ka man naglalaro ng online gambling games? Ako mismo, naglalaro paminsan-minsan. Yung nakakapang-relax kasi pag yung walang orders like that. Tapos kasi syempre nakakatuwa kaya pag minsan nananalo ka di ba? Oo, yung ka-workmate ko, lagi siyang nagpapakatch yun every lunch break. Pero ako, hindi talaga. Yung roommate ko po, gabi-gabi po siya naglalaro ng Tong It's Go. Minsan po hindi na siya nakakatulog sa kakalaro ko eh. Tapos ako po, nasubukan ko naman po isang beses, pero hindi ko na po inulit. Ano namang opinion mo sa online gambling bukod sa nakaka-addict? Okay lang ba to o delikado? For me, para din naman kasi siyang ibang bisyo eh. Siguro depende na lang sa tao if responsible siya or hindi. Honestly, delikado siya. Parang na-addict ka na sa, hindi mo na mamalayan yung pagka-addict mo. Tapos, pag laro ka ng laro, naubos na yung pera mo. Okay lang naman po, basta po may limit. Siguro po wag lang pong palagi, tapos yun na po yung main source of income.
Sa tingin mo, dapat ba itong i-promote online? Lalo na may mga batang may access sa phone. Siguro baka pwede naman kasing ihiwalay sa pangbata. I mean, pwede naman siyang i-promote, pero siguro lagyan lang ng age filter and reminder. For me, hindi siya dapat i-promote, lalo na yung mga influencer na alam dapat nila yung responsibility nila na hindi porket malaki yung bayad is i-endorse na nila online. Ayun lang po yung problema. Siguro po kailangan may limit po ang mga ads na ganun or dapat may warning. Kasi marami po ang nakikitang mga minor na na-expose sa ganun sa TikTok. Ayos. Salamat ate. Good luck sa benta mo. Sana jumakpat ka. Thank you, balik ka ha! Thank you po ate. Ang insightful po ng sagot nyo. Ayos. Salamat ate. Galingan mo sa pag-aaral Iba-iba talaga ang pananaw ng mga tao pagdating sa online gambling. May nagsasabing okay lang, may iba naman na worried na sa epekto nito. Pero gaano nga ba kalalim ang epekto nito sa araw-araw na buhay ng isang taong nalulong dito? Tara, alamin natin. Sa una, laro lang. Pang-relax, pang-patay oras. Pero kapag hindi mo na mapigilan, ibang usapan na yan. May mga napupuyat, pilit tinataya ang oras at kalusugan para lang sa panalong hindi sigurado. Isa pa nga. Maaga to. Mananalo pa ako nito. Umaga na. Ipasok pa ako. Ayos lang. Panalo naman ako. Kahit walang tulog, ayos lang. Ano ba yan? Bad trip, tanong naman. Ang tumal. Wala na naman ang pangkasin. Mayroong walang-wala na, Check ako sa tropa. pero nagagawa pang mangutang. Dahil baka yung sunod na spin, Pumayag. yun na ang jackpot. Yun, nag-send na, Paldo. Panalo na ako na ito. Let's go. At may mga halos malayo na sa sarili, hindi makakain, hindi makausap dahil abala sa isang mundong umiikot sa win or lose. Nerdy, baka matalo pa ako. Ay, nako. Habang taga-taga mo naglalaro. Matalo pa ako, eh. Ito ang epekto ng online gambling. Tahimik, mabilis, at minsan hindi mo na namamalayan, adik ka na pala. So Doc, maraming salamat po sa inyong panahon at oras na ipinagkaloob po sa amin. Gusto lamang po naming maintindihan kung bakit nga ba nauhumaling ang mga tao pagdating sa online gambling. Kasi yung online gambling, easy access na siya sa ating lahat. Ma-access natin siya through our phone anytime and anywhere as long as may internet tayo. And yun nga, may tinatawag tayo na reward system. It means na every time we win, yung utak natin, nabuboost yung dopamine niya, which makes us want to play more pa. Kaya yun yung reason kung bakit madami nag-online gambling ngayon. So Doc, talagang masasabi na naapektuhan na kagad yung utak pa lang. Sa simula pa lang Yes, oo. Sa pinakasimula pa lang naapektuhan na talaga. Kasi yung system na yan, it is designed na kahit matalo ka, maglalaro ka talaga ng maglalaro. Because gusto mo manalo, yun nga, yung dopamine mo na-boost na. Pero yung problema nun is nagkakaroon ng sense yung mga player na may control sila, which is in fact wala talaga. Since ano nga siya, no? Isa siyang system design ng tao din. Tama. So Doc, paano naman ito nakaka-apekto sa isipan ng mga kabataan ngayon? Lalo na marami nang nababalita na ang mga kabataan ay nalululong sa online gambling. Yun nga, gaya ng kanina, easy access siya. So, sa paghawak pa lang ng phone, yung mga bata, na-access na nila yung pag-online gambling. And yun nga, with the spread of advertisement across many platforms like Facebook, TikTok, nakikita rin nila to, which can actually lead to early addiction sa online gambling. Pag aga pa lang is nagagawa nila in an easy access way. So talaga malululong din sila gawa ng technology natin. So dako naman tayo doon sa solution natin para sa kanila. Ano sa tingin yung
solusyon or prevention para hindi sila malulong sa online gambling? So, mahirap sabihin na wag sila mag-phone kasi yun nga, isa siyang part ng daily life natin. So, yung pinakamagandang solution is turuan sila kung paano maging financially responsible. Kung ano yung consequences, ano yung mga pwede mangyari pag nalulong sila dito sa online gambling. Dapat turuan din sila kung ano yung mga dapat gawin, yung mga dapat nagalawan, or kung ano yung mga dapat iwasan sa gambling at an early age. Yun po, Doc. Maraming salamat po sa time at talagang hindi basta-basta ang epekto ng online gambling sa panahon natin ngayon. Salamat, thank you. Ayun, feeling ko kaya maging normal ang online gambling kasi sa sobrang exposed na tayo sa ganitong content, lalo na sa TikTok, Facebook, and sa ads. Na parang, laro lang. Wala na rin masyadong stigma, kagaya ng dati, sugal, casino. Ngayon, kahit estudyante, may Tongits Go, may scatter sa phone. Parang parte siya ng daily routine na hindi na actually nakakagulat. Oo. Yung iba, hindi na makatulog kasi gabi-gabi naglalaro. May kaklase pa nga ako na nakalimutan magpasa ng project kasi di raw makabawi sa talo niya. Nakaka-affect siya sa mental health, yes. Akala mo nakaka-relax, pero kapag sunod-sunod talo mo, stress din ang ending. Nakakabahala rin na parang okay lang sa mga influencers na i-promote to. Kahit aware sila na maraming bata ang nanonood sa kanila. Parang ang naipapasa sa kabataan ay okay lang magsugal basta online. Nako, normalize yung mindset na instant money is better than hard work. Habang ginagawa namin ang episode na ito, mas na-realize namin kung gaano kalalim na ang epekto ng online gambling sa mga Pilipino, lalo na sa mga kabataan. Minsan, nagsisimula lang sa curiosity o sa tuksong easy money. Pero kapag hindi na natin alam ang limitasyon, tayo na rin ang talo sa huli. Ang unang solusyon, awareness. Dapat malinaw sa mga tao na kahit nasa phone lamang ito, tunay pa rin ang epekto nito. Pangalawa, kailangan ng mas maayos na digital and financial education, lalo na sa mga schools, para habang bata pa lamang, alam na natin kung paano magdesisyon ng responsable. At syempre, responsibility din ito ng mga content creators. Kung may platform ka, gamitin mo ito para mag-ingat, hindi para mangbudol. Sa huli, hindi namin sinasabing masama agad ang online gambling. Pero, hindi rin ito biro. Ang mahalaga, alam natin ang hangganan. Sa dami ng distractions ngayon sa digital world, minsan hindi na natin namamalayan alin ang laro at alin ang sugal. Ang online gambling ay hindi lang basta trending app o viral livestream. Ito ay isang bagay na may tunay na epekto sa ugali, mental health at relasyon ng tao sa pera at sa sarili. Sa bawat click, cash in o spin ay may kaakibat na consequences. At kung hindi natin ito pagtutuunan ng pansin, baka ang normal nating ginagawa ay unti-unting sisira sa atin. Kaya alalahanin natin, hindi lahat ng jackpot ay panalo. Minsan, ang tunay na panalo ay ang may disiplina at kontrol. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa episode na ito. Jackpot Culture, the normalization of online gambling in the Philippines. Dito lang yan sa Pinoy Pop Scoop. Sulyap sa sikat, silip sa kultura. Hanggang sa muli, paalam! Paalam. 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 Bye. Paalam. Paalam.